moment. Okay? So guys, are you all ready? Please, let's all stand and welcome Senator Robin Padilla! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Sa ating lahat, kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayo pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At huwag po kayo mag-alala sa init, pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung may problema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko ba ang inyong commitment? Oo, grabe naman, may effort na nga si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Kung nyo isigaw yan sa Liwasan para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Meron! Ha? Meron! Anong meron? Sabwatan! 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 Meron. Oh, yung mga nasa Liwasan daw, pupuntahan ng bata sa bukas. Gusto nyo ba yun? Pagkama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Atty. Topacio Forever Fans Club. Merong Atty. Dick Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami po ng iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin ang ating minimiti. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya
ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa speaking image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan niyo po na magiging kasama niyo ako, magiging katuwang niyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you so much, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Isa pa! At the moment, okay? So guys, are you all ready? Please, let's all stand and welcome Senator Robin Padilla! Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman natin lahat ang pagbabagong dinala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Batid po natin lahat. Alam natin lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin. Nadadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayan ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Bongbong! Si Bangag! Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to, hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Amerika! Talagang masyadong maraming nainom na kapito. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan,
kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yun. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya siya nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani. Tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil, maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani. Sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax, nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noon pa eh. Matitigas ang ulo ninyo eh. Matagal nyo nang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Transportation yan, diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, June Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan, pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation mo, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung ano ang gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdidictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, yung kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho yung malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na